Part 1, Simula ng Kwento. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang umaga sa isang lumang baryo sa gilid ng lungsod. Ang mga bahay ay yari sa kahoy na kupas na ang pintura, ang mga bubong ay may butas, at ang mga daan ay putik kapag umuulan. Sa lugar na iyon nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Eli, 10 taong gulang, payat, at laging nakapaa. Si Eli ay hindi kilala sa eskwelahan dahil bihira siyang pumasok. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil kailangan niyang magtrabaho para mabuhay. Ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente sa konstruksyon, at ang kanyang ina ay maisakit na hindi kayang gamutin dahil wala silang pera. Kaya kahit bata pa, si Eli na ang naging sandigan ng kanilang maliit na pamilya. Tuwing umaga, naglalakad si Eli sa kalsada bitbit ang isang sira-sirang bag na may lamang mga basyo ng bote, lumang bakal, at kung ano-ano pang pwedeng ipagbili. Minsan, nag-aalok siya ng paglilinis ng bakuran o pag-aayos ng sirang bakod kapalit ng kaunting barya. Hindi siya humihingi ng limos, lagi niyang sinasabi, magtratrabaho po ako. Sa kabilang dako ng baryo, may isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Isa itong malaking lumang mansyon, halos guho na. Dating pag-aari ito ng isang mayamang pamilya, ngunit nang lisanin nila ang lugar, naiwan itong wasak, bintana'y basag, bubong ay butas, at ang damo sa paligid ay lampas tao na ang taas. At isang araw, dumating ang balita na may bagong may-ari ang mansyon. Isang umaga, may humintong itim na kotse sa harap ng lumang bahay. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, may relo na kumikislap sa araw, at mukhang sanay sa marangyang buhay. Siya si Victor Monteverde, isang kilalang milyonaryo, negosyante, mapagmataas, at kilala sa pagiging mapanlait sa mahihirap. Nagtipon ang mga taga-baryo sa malayo. Bulong-bulungan ang lahat. Siya raw ang bagong may-ari. Grabe ang yaman niya. Baka gibain na ang bahay. Lumapit si Victor sa mansyon, tiningnan ito mula ulo hanggang paa at napangisi. Basura, sabi niya ng malakas. Sino bang titira sa ganitong lugar? Naroon si Eli, nagwawalis sa gilid ng kalsada. Narinig niya ang mga salita ng milyonaryo. Tumingin siya sa bahay, kahit sira, may kakaibang ganda pa rin ito sa kanyang paningin. Para kay Eli, ang isang bahay, kahit luma, ay mahalaga. Pangarap niya kasing magkaroon ng disenteng tirahan para sa kanyang ina. Lumapit si Eli kay Victor, hawak ang walis at basahan. Nanginginig ang kanyang boses ngunit matapang ang kanyang loob. Sir, sabi ni Eli. Kung gusto niyo po, pwede ko pong linisin ang bahay. Marunong po akong mag-ayos kahit konti. Napatingin si Victor sa bata. Mula ulo hanggang paa, sinuri niya ito. Nakita niya ang maruming damit, ang gasgas sa tuhod, at ang mga kamay na halatang sanay sa mabigat na trabaho. At bigla siyang natawa. Isang malakas at mapanlibak na tawa. Ikaw, sabi ni Victor. Isang batang tulad mo. Aayusin mo ang bahay na yan? Natahimik ang mga tao sa paligid. Ramdam ang hiya ni Eli, pero hindi siya umatras. Opo, sir, sagot niya. Kahit paglilinis lang po. Kahit anong kaya ko. Mas lalong natawa si Victor. Sige, sabi niya sa tonong mapaglaro ngunit puno ng pangmamaliit. Kung maayos mo yan, bibigyan kita ng bahay. Tumigil ang oras para kay Eli. Talaga po, mahina niyang tanong. Tumango si Victor, may ngising maihalong panunuya. Talaga. Pero huwag kang umasa. Kahit matanda nga hindi kayang ayusin yan, ikaw pa kaya? Narinig ng mga tao ang usapan. May ilan ang umiling, may ilan ang naawa. Kawawa naman ang bata. Pinaglalaruan lang siya ng milyonaryo. Imposible yan. Pero si Eli, sa kabila ng lahat, ay ngumiti. Salamat po, sir, sabi niya. Susubukan ko po. Umalis si Victor, tumawa pa rin. Para sa kanya, biro lang ang lahat. Isang palabas para aliwin ang sarili. Ngunit para kay Eli, ito ay isang pagkakataon. Kinabukasan, maaga pa lang ay nandoon na si Eli sa mansyon. May dala siyang walis na hiniram lang, isang timba at kaunting sabon. Wala siyang pera para sa kagamitan, pero may dala siyang sipag at pag-asa. Sinimulan niyang walisin ang bakuran. Ang damo ay matataas at matitigas, pero dahan-dahan niya itong nililinis. Sumakit ang kanyang likod, namaga ang kamay, pero hindi siya tumigil. Sa isip niya, ang mukha ng kanyang ina,
Nakahiga sa banig, inuubo, ngunit laging nakangiti kapag siya'y umuuwi. Para sa'yo, nanay, bulong ni Ellie. Lumipas ang mga araw. Araw-araw, bumabalik si Ellie sa mansyon pagkatapos maghanap ng bote at bakal. Unti-unting luminis ang bakuran. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mapansin ang pagbabago. Uy, tingnan mo yung bahay. May naglilinis pala. Yung bata yon, grabe ang sipag. Isang hapon, bumalik si Victor para tingnan ang bahay. Akala niya wala na siyang makikita kundi kala. Pero nang bumaba siya ng kotse, napahinto siya. Malinis ang bakuran. Hindi perpekto pero malinis. Nakita niya si Ellie na naglilinis ng bintana, pawisan, sugatan ang kamay, ngunit masipag pa rin. Saglit na napatigil si Victor. Hindi pa rin sapat, bulong niya sa sarili. Hindi niya matatapos yan. Lumapit siya. Hoy, bata, tawag niya. Hanggang dyan lang yan. Hindi mo yan kakayanin. Ngumiti si Ellie. Hindi pa po ako tapos, sir. May kung anong gumalaw sa dibdib ni Victor, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit agad niya itong binaliwala. Bahala ka, sabi niya at umalis. Habang papalayo ang kotse, hindi alam ni Victor na ang simpleng batang kanyang pinagtawanan ay may kakayahang baguhin hindi lang ang bahay, kundi ang mga puso ng mga tao. At sa mga susunod na araw, mas lalo pang magsisikap si Ellie, kahit hindi niya alam na ang bawat walis, bawat patak ng pawis, ay unti-unting magdadala sa isang katotohanang ikagugulat ng lahat. Part 2, Gilihim ng Bata Dhi Dengu, unang malaking pagsubok. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Habang papalayo ang kotse ng milyonaryong si Victor Monteverde, nanatiling nakatayo si Ellie sa harap ng lumang mansyon. Hawak niya ang basahang-basa sa maruming tubig, at ang kanyang dibdib ay puno ng pag-asa at takot na magkahalong hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Hindi niya alam kung totoo ba ang pangako ng milyonaryo. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya, wala siyang ibang pagpipilian. Pag-uwi ni Ellie sa kanilang maliit na barong-barong ng gabing iyon, sinalubong siya ng mahina ngunit pamilyar na ubo ng kanyang ina. Anak, mahinang tawag nito. Lumapit agad si Ellie at inilapag ang kanyang bag, umupo siya sa tabi ng ina at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Nanay, kumusta po kayo? Tanong niya, pilit nang umingiti kahit pagod na pagod na. Okay lang ako, sagot ng ina kahit halatang hindi. Napagod ka na naman ba? Tumango si Ellie. May inaayos po akong bahay. Malaki po pero luma. Napatingin ang ina sa kanya. Bahay? Para kanino? Sandaling natahimik si Ellie. Hindi niya masabi kung bakit. Natatakot siyang umasa ang kanyang ina at masaktan kung hindi matupad. Para po sa trabaho, sagot niya sa huli. Ngumiti ang ina at hinaplos ang buhok ng bata. Magpahinga ka muna, anak. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ngunit kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumangon na si Ellie. May kakaiba sa batang ito, may likas siyang kakayahan sa pag-aayos. Hindi siya nakapag-aral ng maayos, ngunit bata pa lang siya ay mahilig na siyang magmasid. Kapag may sirang upuan, tinitingnan niya kung paano ito buuin. Kapag may sirang bubong, pinag-aaralan niya kung saan dumadaloy ang tubig ulan. Ang ama niya noon ay isang karpintero. Bago ito mamatay, madalas niyang isama si Ellie sa trabaho. Hindi man direktang tinuruan, natutunan ni Ellie sa panonood. Kaya nang bumalik siya sa mansyon, hindi lang basta walis ang dala niya ang kaalaman mula sa alaala ng kanyang ama. Sinimulan niyang linisin ang loob ng bahay. Mabaho ang amoy, makapal ang alikabok, at may mga sirang kahoy sa sahig. Ngunit dahan-dahan niyang inalis ang mga basura, inayos ang mga nahulog na tabla, at tinapalan ang maliliit na butas sa dingding gamit ang lumang kahoy na nakita niya sa likod bahay. Habang nagtatrabaho si Ellie, may ilang kapitbahay ang palihim na nanonood. Grabe ang batang yan, sabi ng isang matanda. Parang hindi bata kung kumilos. Ngunit hindi lahat ay humahanga. Isang hapon, dumating ang ilang tauhan ni Victor, mga bantay at tagapamahala ng lupa. Tiningnan nila si Ellie mula ulo hanggang paa. Hoy, bata, sabi ng isa. Sino ang nagsabi sa'yo na pwede kang magtrabaho rito? Si Sir Victor po, sagot ni Ellie. May usapan po kami. Nagkatinginan ang mga lalaki at nagtawanan. Usapan?
Sa'yo. Niloloko ka lang nun. Tumigil sa paggalaw ang kamay ni Ellie. Hindi po, mahina niyang sabi. Pangako po yon. Umisi ang isa. Kung ganon, ituloy mo. Pero huwag kang iiyak kapag pinalayas ka. Umalis ang mga lalaki, iniwan si Ellie na nanginginig ang tuhod. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya. Paano kung tama sila? Paano kung biro lang talaga ang lahat? Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng isang sirang bintana, nadulas si Ellie sa basang sahig. Bumagsak siya at nasugatan ang kanyang braso. Dumugo ito at napaupo siya sa sahig sa sakit. Tahimik ang bahay. Walang tutulong. Walang mag-aalaga. Umiyak si Ellie, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagod. Baka tama sila, bulong niya sa sarili. Baka hindi ko kaya. Naalala niya ang ina niya. Naalala niya ang ubo nito. Naalala niya ang malamig na gabi na wala silang makain. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunit niya ang lailayan ng kanyang damit at itinali sa sugat. Hindi ako titigil, mariin niyang sabi. Kinabukasan, dumating si Victor ng mas maaga kaysa dati. May kausap siyang isang arkitekto sa telepono. Gibain na lang natin, sabi niya. Wala nang silbi yan. Ngunit nang makita niya ang loob ng bahay, napahinto siya. Hindi ito perpekto. Ngunit malinaw na may pagbabago. Malinis ang sahig. Maayos ang ilang bahagi ng dingding. May ayos na ang dating wasak na bintana. At naroon si Ellie, namumutla, may benda ang braso, ngunit patuloy na nag-aayos. Bakit hindi ka pa tumitigil? Tanong ni Victor, may bahid ng inis. Tumingin si Ellie sa kanya. Dahil may pangako po kayo. Saglit na natahimik si Victor. Walang batang kailanman ang humawak sa kanyang salita ng ganoon kahigpit. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang bahay na to? Tanong niya. Po, sagot ni Ellie. Pero kaya ko pong subukan. Sa unang pagkakataon, hindi natawa si Victor. Sa halip, may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Ngunit imbes na aminin ito, tumalikod siya. May 1 linggo ka, sabi niya. Pagkatapos, tapos na ang kalokohan na to. Umalis siya, iniwan si Ellie na may bagong takdang oras, 1 linggo para patunayan ang sarili. Ngunit hindi alam ni Victor na ang batang kanyang minamaliit ay may mas malalim pang lakas, isang pusong hindi sumusuko, kahit sa harap ng imposible. Sa mga susunod na araw, lalong nagtrabaho si Ellie. Tinulungan siya ng ilang kapitbahay, hindi sa utos ng milyonaryo, kundi dahil nahawaan sila ng sipag ng bata. May nagbigay ng lumang pako. May nagbigay ng kahoy. May nagdala ng kaunting pagkain. At doon nagsimulang kumalat ang balita. May batang nag-aayos ng mansyon. Mag-isa lang siya. Hindi siya sumusuko. Hindi pa alam ng lahat, ngunit ang unang pagsubok ni Ellie ay simula pa lamang. May darating pang mas mabigat, isang lihim na magbabago sa lahat, at isang desisyong yayanig sa puso ng milyonaryo. Part 3, Jen lihim ng nakaraan Afi Dance pagsubok diti yumanig diti buong baryo. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Lumipas ang ilang araw matapos bigyan ni Victor Monteverde ng palugit na 1 linggo si Ellie. Para sa milyonaryo, sapat na ang panahong iyon upang tuluyang sumuko ang bata. Ngunit para kay Ellie, ang 1 linggo ay parang isang buong buhay. Bawat oras ay mahalaga, bawat minuto ay may katumbas na pag-asa. Maaga pa lang, naroon na naman si Ellie sa loob ng mansyon. Hawak niya ang lumang martilyo na bigay ng isang kapitbahay at ilang pako na kinalawang na. Habang inaayos niya ang sirang sahig sa 2 palapag, may napansin siyang kakaiba. May isang tabla na tila mas bago kaysa sa iba. Hinampas niya ito ng bahagya at may kakaibang tunog, parang hungkag. Nagtaka si Ellie. Dahan-dahan niyang inalis ang tabla. Sa ilalim nito, may maliit na kahon na balot ng alikabok at sapot ng gagamba. Kaba ang naramdaman ng bata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bigat ang sandaling iyon. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may lumang kwaderno, ilang papel, at isang larawan. Kinuha ni Ellie ang larawan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay larawan ng kanyang ama, bata pa, nakangiti at may suot na damit panggawa. Katabi nito ang isang malaking bahay ang mansyon. Naupo si Ellie sa sahig, nanginginig ang kamay.
Hindi maaari, bulong niya. Binuklat niya ang lumang kwaderno. Puro sulat kamay ng ama niya. Mga guhit ng bahay. Mga plano. Mga tala tungkol sa pagkukumpuni. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang ama ni Ellie ay dating karpinterong pangunahing nagtayo at nag-ayos ng mansyon noong bata pa ito. Isa siya sa mga manggagawang nangako ng katapatan sa pamilyang unang nagmay-ari ng bahay. Ngunit nang magkaproblema ang negosyo, hindi na bayaran ng buo ang kanyang ama. Sa halip na magreklamo, umalis ito dala ang sakit at pangarap na balang araw ay maayos muli ang bahay na tinulungan niyang itayo. Tumulo ang luha ni Ellie. Kaya pala't mahina niyang sabi. Kaya pala alam ko kung paano ayusin to. Parang naroon ang ama niya, ginagabayan siya sa bawat galaw. Sa araw ding iyon, mas lalo pang nagsikap si Ellie. Hindi na lang basta paglilinis ang ginagawa niya, sinusunod niya ang mga lumang plano sa kwaderno. Inaayos niya ang bahay ayon sa orihinal na disenyo. Habang abala si Ellie, hindi niya alam na may mga matang nakamasid sa kanya. Sa labas ng bakuran, may ilang lalaki ang nag-uusap, mga kinatawa ng isang real estate syndicate na gustong bilhin ang lupa. Alam nilang malaki ang halaga ng lugar kapag nagiba ang mansyon. May batang humaharang sa plano, sabi ng isa. Walang kwenta yan, sagot ng isa pa. Takutin lang natin. Kinagabihan, habang pauwi na si Ellie, biglang may humarang sa kanyang daan. Hoy, bata, sabi ng isang lalaking may madilim na tingin. Tigilan mo na iyang pag-aayos ng bahay. Napatigil si Ellie. Bakit po, tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi para sa'yo yan, sagot ng lalaki. Kung ayaw mong mapahamak, umalis ka. Tumakbo si Ellie pauwi, nanginginig sa takot. Ngunit kahit ganoon, hindi siya sumuko. Kinabukasan, dumating si Victor sa mansyon, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang engineer at ilang dokumento. Ngayong araw, tapos na to, sabi ni Victor. Kung hindi pa rin maayos, gigibain na natin. Ngunit pagpasok niya sa loob ng bahay, napatigil siya. Ang dating madilim at maruming loob ay maliwanag na. Ang mga bintana ay naayos. Ang sahig ay matibay na. Ang hagdan ay ligtas na ulit apakan. At sa gitna ng bahay, nakatayo si Ellie, hawak ang lumang kwaderno. Sir, sabi ng bata. Gusto ko pong ipakita sa inyo to. Inabot niya ang kwaderno kay Victor. Pagbukas ni Victor, bumigat ang kanyang dibdib. Nakita niya ang mga guhit, ang mga tala, at ang pirma ng ama ni Ellie. Ang ama ko po ang isa sa mga nagtayo ng bahay na to, sabi ni Ellie. Pangarap niya pong makita itong maayos ulit. Saglit na natahimik si Victor. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may malakas na ingay sa labas. Hay! Itigil, Aine! Pumasok ang mga lalaki mula sa syndicate, kasama ang ilang pulis na bayad. Iligal ang ginagawa niyo, sigaw ng isa. May utos na gibain ang bahay. Nagkagulo ang mga tao sa baryo. Lumabas ang mga kapitbahay. Ang iba'y sumigaw, ang iba'y nagdasal. Nakatayo si Ellie sa gitna ng gulo, nanginginig ngunit matatag. Hindi po tama yan, sigaw niya. Inaayos lang po namin ang bahay. Tumingin ang lahat sa bata. Sa unang pagkakataon, huminto ang buong baryo dahil sa isang bata. Lumapit si Victor sa unahan. Malalim ang kanyang hininga. Tama na, mariin niyang sabi. Sa akin ang bahay na to. At walang gigiba nito. Nagulat ang lahat, lalo na ang syndicate. Sigurado ka, tanong ng isa. Tumango si Victor. Sigurado. Sa sandaling iyon, may nabago kay Victor. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niyang hindi na biro ang lahat. At para kay Ellie, kahit hindi pa tapos ang laban, alam niyang ang alaala ng kanyang ama ay nabigyan ng boses. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay hindi pa dumarating, isang desisyong babago sa buhay ng milyonaryo at sa kapalaran ng bata. Part 4, Denv desisyon ng milyonaryo, Ricky Denv, sakripisyong walang nakaakala. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang buong baryo matapos pigilan ni Victor Monteverde ang paggiba ng mansyon. Ang mga taong kanina lang ay nagkakagulo, ngayon ay nakatayo na lamang sa gilid ng kalsada, tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang milyonaryo, kilala sa pagiging malamig at mapagmataas, ay tumindig para sa isang batang mahirap.
Ngunit para kay Victor, ang sandaling iyon ay hindi simpleng desisyon. Isa iyong laban sa sarili, sa nakaraan niyang matagal niyang tinatakasan. Habang nagkakahiwa-hiwalay ang mga tao, pumasok si Victor sa loob ng mansyon. Sumunod si Ellie, hawak pa rin ang lumang kwaderno ng kanyang ama. Tahimik silang dalawa. Walang nagsasalita. Sa wakas, huminto si Victor sa gitna ng sala. Tumingin siya sa kisame, sa mga dingding, sa sahig, at sa lahat ng bakas ng pagsisikap ng bata. Alam mo ba, biglang sabi ni Victor, kung ilang taon ko nang gustong gibain ang mga alaala ko. Napatingin si Ellie sa kanya, naguguluhan. Ang bahay na to, pagpapatuloy ni Victor, hindi lang ito luma. Isa itong paalala ng lahat ng mali kong ginawa. Umupo siya sa isang lumang silya, tila biglang tumanda. Lumaki akong mahirap, sabi niya. Tulad mo. Pero nang yumaman ako, kinalimutan ko kung paano maging tao. Tahimik na nakinig si Ellie. Hindi siya sanay makarinig ng ganitong mga salita mula sa mayayaman. Ang ama mo, sabi ni Victor, hawak ang kwaderno, isa sa mga taong ginamit ng mga katulad ko noon. Mga manggagawang hindi binayaran ng tama. Nanikip ang dibdib ni Ellie, ngunit hindi siya nagsalita. Akala ko, dagdag ni Victor, kapag giniba ko ang bahay na to, mawawala rin ang konsensya ko. Tumayo siya at humarap kay Ellie. Pero mali ako. Sa labas ng mansyon, may isang taong tahimik na nakamasid, si Enith Calderon, abogado at lihim na kasosyo ni Victor sa isang malaking proyekto sa lupa. Hawak niya ang isang folder na kulay itim. Sa loob ng folder ay isang kontrata. Isang kontratang pipilitin si Victor na ibenta ang lupa, kasama ang mansyon, sa syndicate. Kapag hindi niya ito pinirmahan, mawawala sa kanya ang kalahati ng kanyang yaman at reputasyon. At may isang maliit na detalye sa kontrata na hindi alam ni Ellie. Nakapangalan ang bahay sa batang nag-aayos nito. Isang legal na butas na ginamit ng syndicate upang ilagay sa panganib ang bata. Kapag itinuloy ang pag-aayos at may nangyaring aksidente, si Ellie ang mananagot. Pumasok si Enith Calderon sa mansyon. Victor, sabi niya, malamig ang boses. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Victor sa folder at agad niyang naintindihan. Hindi ngayon, sagot niya. Ngayon na, mariing sabi ng abogado. May batang masasaktan kung hindi ka pipirma. Nanlaki ang mata ni Ellie. Sir, ano pong ibig niyang sabihin? Huminga ng malalim si Victor. Ito na ang sandaling matagal niyang iniiwasan. Ellie, mahinahon niyang sabi, may mga taong gustong kunin ang bahay na to. At ginagamit ka nila. Nang hina ang tuhod ng bata. Ako po. Tumango si Victor. Kung magpapatuloy ka, nasa panganib ka. Tumahimik ang loob ng mansyon. Naririnig lamang ang hangin na dumadaan sa mga bintana. Ilang sandali ang lumipas bago nagsalita si Ellie. Kung ganon po, sabi niya, ako na lang ang titigil. Nagulat si Victor. Hindi mo kailangang. Sir, putol ni Ellie, pangarap ko pong magkaroon ng bahay. Pero ayokong may masaktan dahil sakin. Napayuko si Victor. Ang batang kaharap niya ay mas may prinsipyo pa kaysa sa karamihan ng mayayamang nakilala niya. Sa gabing iyon, umuwi si Ellie ng mabigat ang dibdib. Pagdating niya sa barong-barong, nadatnan niyang mas malala ang kalagayan ng kanyang ina. Hirap itong huminga. Nanay, sigaw niya. Kinabukasan, nasa ospital ang ina ni Ellie. Walang pera ang bata. Wala siyang alam kung saan hihingi ng tulong. Sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Victor sa kanyang opisina, hawak ang kontrata. Isang pirma na lang at matatapos ang lahat. Ngunit sa isip niya, bumabalik ang imahe ni Ellie, duguan ang braso, ngunit hindi sumusuko. Ang mga salitang binitiwan ng bata ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Ayokong may masaktan dahil sakin. Tumayo si Victor. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Ihanda mo ang lahat ng papeles, mariin niyang sabi. At kanselahin ang kontrata. Sir, gulat na sagot ng assistant. Malaki ang mawawala sa atin. Mas malaki ang mawawala kung ipagpapatuloy natin to, sagot ni Victor. Makalipas ang ilang oras, dumating si Victor sa ospital. Nakita niya si Ellie sa labas ng kwarto ng kanyang ina, umiiyak. Lumapit siya at dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat ng bata. Huwag kang matakot, sabi niya. Simula ngayon, hindi ka na mag-isa.
Tumingin si Ellie sa kanya, puno ng luha ang mga mata. Sir, bakit po? Ngumiti si Victor, isang ngiting hindi pa nakita ng kahit sino. Dahil may mga pangakong hindi dapat gawing biro. Sa sandaling iyon, may ginawa si Victor na ikinagulat ng lahat ng nasa ospital. Ibinigay niya ang kanyang personal na card sa doktor at sinabing sagutin niya ang lahat ng gastos. At hindi pa doon natapos ang sakripisyo. Kinabukasan, sa harap ng buong baryo, hinarap ni Victor ang syndicate, ang abogado, at ang mga otoridad. Ibinibigay ko ang kalahati ng lupa para sa pabahay ng mahihirap, mariin niyang sabi. At ang mansyon, mananatili. Nagkagulo ang mga tao. May sumigaw. May napaluha. At si Ellie, nakatayo sa gilid, ay hindi makapaniwala. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa rin iyon ang wakas. Dahil sa susunod na araw, ipapahayag ni Victor ang desisyong tuluyang magbabago sa buhay ng bata, at magpapatunay na ang tawang puno ng panunuya ay maaaring mapalitan ng luha ng pagsisisi. Part 5, Katuparan, Revelasyon, Jiki Simbolismo ng Bahay. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Matapos ang mga nakaraang pagsubok, dumating na ang araw kung saan haharapin ni Ellie ang huling yugto ng kanyang laban. Hindi lamang ang sariling kakayahan ang nakataya, kundi pati ang pangarap ng kanyang pamilya, at ang tiwala ng mga tao sa kanyang baryo. Maagang umaga, muli siyang naglakad papunta sa lumang mansyon. Ngunit ngayon, dala niya ang higit sa walis at martilyo. Dala niya ang pag-asa, ang karunungan mula sa kwaderno ng ama, at ang kanyang pusong hindi sumuko sa kabila ng takot at panghusga ng iba. Pagdating niya sa harap ng mansyon, naroon na si Victor Monteverde, nakasuit, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata, isang lamig na ngayon ay maihalong respeto at pagkilala sa batang nagbago ng kanyang pananaw sa buhay. Ellie, simula ni Victor, handa ka na ba? Tumango si Ellie, ramdam ang kaba at excitement sabay-sabay. Ngayon, matatapos na ang lahat, dagdag ni Victor. At gusto kong ipakita sa iyo na ang bawat pawis, bawat sakripisyo mo hindi na sayang. Ang pagbubukas ng mansyon. Sa unang pagkakataon, binuksan ni Victor ang lahat ng pinto at bintana ng mansyon. Ang dating madilim at maruming lugar ay nagmistulang bagong bahay. Ngunit hindi lang ito basta malinis, makikita sa bawat sulok ang pinagsamang sipag ni Ellie at ang kaalaman ng kanyang ama. Ang sahig ay matibay at makinang, ang bintana ay malinaw at maayos, at ang hardin sa labas ay puno ng mga bulaklak at maliit na halaman na inalagaan din ni Ellie. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng pag-aalaga at pagmamahal, hindi lang sa bahay, kundi sa alaala ng kanyang ama at sa kanyang pamilya. Gusto kong maging ito, sambit ni Victor habang tumitingin sa paligid, hindi lang isang bahay, kundi simbolo ng tapang, sipag, at pananampalataya sa sarili. Ang huling revelasyon. Dahan-dahang nilapitan ni Victor si Ellie at iniabot ang isang malaking sobre. Buksan mo ito, sabi niya. Nagulat si Ellie. Nang buksan niya, nakita niya ang legal na dokumento, isang papeles na nagpapatunay na ang mansyon at lupa ay opisyal ng pag-aari niya at ng kanyang ina. Sir po, tanong ni Ellie, hindi makapaniwala. Ngumiti si Victor, at sa unang pagkakataon, nakita ang isang ngiti na puno ng respeto. Hindi ko na lang itinuloy ang plano ng syndicate. Alam ko na hindi ka lang basta bata. Ang tapang at prinsipyo mo ay higit pa sa maraming tao na kilala ko sa buhay. Kaya karapatan mo itong mapasakamay. Nagulat ang lahat ng mga kapitbahay at mga tao sa paligid. Hindi nila inaasahan na ang mayamang milyonaryo na dati nagpapatawa sa batang mahirap ay magbibigay ng ganitong malaking regalo. Ngunit hindi rito nagtatapos ang revelasyon. Bumaba mula sa likod si Enith Calderon, ang abogado ni Victor. Hawak niya ang isa pang dokumento. Victor, may isa pang bagay, sabi niya. Ang mansyon ay may lihim na deposito na iniwan ng pamilya noong una. Walang nakakaalam. Binuksan nila ang isang lumang lagusan sa ilalim ng sahig, at doon, nakita ni Ellie at ng lahat isang koleksyon ng lumang ginto, alahas, at pera na itinabi ng unang may-ari. Napahinto ang lahat sa gulat. Ang batang dati pinagtatawanan, ngayon ay maihawak na yaman at bahay, simbolo ng hustisya at karampatang gantimpala sa sipag at katapatan. Ang bahay bilang simbolo ng katarungan. Tumayo si Victor sa harap ng lahat. Ang bahay na ito, mariin niyang sabi, ay hindi lang tirahan. Ito ay simbolo ng katarungan.
Ang bawat pinturang naayos, bawat tabla na naibalik, ay tanda ng tapang at pananampalataya. Pinakita ni Ellie na kahit bata, kahit mahirap, may kakayahan at karapatan sa buhay na maramdaman ang dignidad at pag-asa. Napatunghay ang mga tao sa paligid, marami ang napaluha, at ang iba ay nagsimulang palakpakan. Hindi lamang para kay Ellie, kundi para sa ideya na katarungan at sipag ay laging may gantimpala, gaano man kaliit o kabata ang isang tao. Humarap si Ellie sa publiko, hawak ang kamay ng kanyang ina. Maraming salamat po, mahinang sabi niya, ngunit ramdam ang lakas at determinasyon sa kanyang tinig. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa. Salamat po sa lahat ng nagtulungan at sa mga naniniwala kahit na ako'y bata lang. Pagbabago sa buhay ni Victor. Hindi lang si Ellie ang nagbago. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Victor ay nakaramdam ng tunay na kasiyahan, hindi mula sa yaman, kundi mula sa paggawa ng tama. Alam mo, Ellie, sabi niya habang nakatingin sa batang-bata, marami akong pinagsamantalahan sa buhay. Marami akong pinatawa at niloko. Ngunit ngayon, natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi sa pera, kundi sa paggawa ng tama. Lumapit siya kay Ellie at iniabot ang kanyang kamay. Mula ngayon, hindi ka lang bata na pinagtatawanan ng mundo. Ikaw ay inspirasyon. At ang bahay na ito ay palaging paalala ng tapang mo at sa lahat ng batang tulad mo. Pagtatapos ng kwento. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ngunit hindi na ito dati. Ang mansyon ni Ellie ay naging sentro ng inspirasyon. Maraming bata ang dumarating na natututo mula sa kanya. Maraming magulang ang humahanga sa determinasyon ng bata. Si Victor Monteverde, sa kabila ng yaman, ay natutong maging mapagkumbaba at responsableng tao. Ang bata at ang milyonaryo, sa huli, ay parehong natutunan ang tunay na halaga ng buhay, katapatan, sipag, at kabutihan ay higit pa sa anumang materyal na bagay. At sa bawat sulok ng mansyon, makikita ang alaala ng isang batang hindi sumuko, at isang milyonaryong natutong humanga at sumunod sa tama. Sa huli, ang tawa ng milyonaryo noon, na puno ng panunuya, ay napalitan ng ngiti ng pagkilala at respeto, isang ngiting nagpatunay na ang sipag at prinsipyo, kahit sa pinakabata, ay hindi mabibigo.